sana dalawang puso ko, hindi na sana nalilito kung sino sa inyo. I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bro. Game up, change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bro. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in private. Last week lang mga ka-riders nang huli nating ni-review itong si Griffin 180. Hinahanap po natin yung kulay gray pero mukhang na-sold na agad 2 days ago. Anyway, andito pa naman itong kulay red na Griffin 180. So, gagawin nga po natin ang comparison itong dalawang makikisig na motor ng Euromotor. Ito nga pong si Samurai 155i at saka si 180 na Griffin. In case na ang gusto nyo pong kulay ay yung yellow na combined po sa blue at saka yung gray na combined sa black, punta lang po tayo personally dito sa Ras R Victoria. By order po siya. So dito po sa Samurai 155i, almost kompleto po yung kulay na available sa kanya. Andito nga po ang pearl white, and then meron po silang matte blue at saka dalawang matte black. Meron po itong glossy red at wala lang po dito. Nai-review natin yung sa San Pablo. So yung isang kulay pa po yung Celadon green, kaya lang ripo na po yung available dito. Pero tingin ko meron pa rin po brand nito. Ayan, sa mga naghahanap po ha, available po dito sa Ras R Victoria. Meron pong ripo na matte black at saka Celadon green. Nga pala mga ka-riders, meron po itong 20,000 pesos na price difference. Nasa 88,900 po ang cash price ng Samurai 155i at 108,900 pesos naman po dito sa Griffin 180i. Pero personally mga riders, may sasuggest ko po, kung ang hanap nyo pong motorsiklo ay yung performance motorcycle, siyempre dito po tayo sa Euro Griffin 180. Pero linawin ko lang mga riders, hindi naman ibig sabihin mas mahina na itong si Samurai. Alalahanin natin 155cc pa rin po ito. Nagkataon lang po na mataas ang displacement itong Griffin at naka 4 valve na po siya. Sa totoo lang mga riders, nakakalito po talaga mamili dito sa dalawang ito. Pero depende na po siguro sa perspective natin. May kanya-kanya kasi tayong paningin sa bawat motorsiklo, di ba? Mayroong maganda sa atin si Samurai, sa iba hindi, at sa iba naman mas gusto si Griffin. Kaya nasa sa inyo na po ang decision kung alin dito ang inyong pipiliin. Kasi sa forma naman po, walang tulak kabigin, pareho silang maangas. Lalo na dito sa front view. Mapapansin nyo pareho silang malapad ang bulky nila at saka ang macho tignan. Then sa kulay, madali naman baguhin ang kulay at saka sa decals, walang problema kahit ano po ang decals ang nakalagay, pwede natin yung palitan. Sa lighting system naman po, pareho lang silang full LED magmula po dito sa front hanggang sa rear. Dito po sa kanilang headlight, pareho po silang split type. Although naka-projector lamp nga po dito sa Griffin at dito naman wala pong projector lamp, ano lang talaga siya, LED. And then pareho din naman sila may DRL pero mas naangasan po ako sa DRL ng Samurai. And then sa turning signals, mas maganda ang position po ng Samurai, mataas, kitang-kita.
Dito naman sa Griffin, mababa siya, pero ang gandahan naman dito, may kasama siyang DRL na kulay white, kaya kitang-kita rin yan. Okay, magkaiba lang sila ng design dito sa taillight at saka sa turning signals. Dito sa Samurai po, flexible yung kanyang turning signals. At dito naman po sa Griffin ay hindi po siya flexible. Pero maganda rito, pareho po silang full LED. And then sa front tire, pareho lang po sila ng size. 100 by 80 by 14. Pareho pong cordial tire na tubeless. And then dito po sa Samurai, gold po yung kanyang aluminum na mugs. At matte black naman po dito sa Griffin 180. Pareho na silang walang mga decals design sa mga cast wheels nila. And then ganun din po sa braking system, parehong-pareho sila. Naka-single disc na meron pong triple piston caliper. And then pareho pong equipped ng CBS or combi braking system. Okay, yung combi braking system, nagtutulong po yung dalawang preno sa front at rear. Meron pong brake distribution na 70% sa rear at 30% naman po sa front. Kaya kahit walang ABS, okay na rin tayo at safe dito sa Samurai at Griffin 180. And then dito po sa front suspension, pareho din po silang telescopic fork. And then dito sa rear tire, pareho din po silang 120 by 70 by 14. At sa braking system naman po dito sa rear, okay, ayan, single disc na meron pong dual piston caliper sa Griffin 180. At dito naman po sa Samurai, ganun din po, single disc na meron pong dual piston caliper. Pagdating naman po sa rear suspension, lumamang na si Griffin 180. Dahil mapapansin nyo, dual shock na po siya na merong sub-tank na kulay gold. Unlike dito po sa Samurai 155i, single-sided shock lang po siya na wala pong sub-tank. And then pareho po sila may tire hugger. Mas mahaba nga lang po ang tire hugger ng Griffin. Dito naman po sa Samurai, medyo makitid lang siya. At ang nagustuhan ko naman po dito sa Samurai 155, meron siyang grab bar. Kita nyo naman, oh. Pero ngayon may mga lumalabas na po, nakasama na yung top box ready, meron na kabitan ng top box. So dito wala pa po, basta grab bar po siya na ayan, matte black. Yun naman po ang wala dito sa Griffin. Kasi nga po meron ditong hawakan sa ilalim, kaya lang mas maganda pa rin po pag nakabukod ang grab bar natin na bakal, mas safe ang ating angkas. Kasi kadalasan po dito pwedeng dumulas po yung ating kamay, lalo na't mabilis tayo magpatakbo. And then obviously mga riders, lamang po sa upuan si Griffin 180i. Bali camelback type na po ang kanyang tabas. Ayan, ang ganda po ng kanyang stopper dito, ang laki, tamang-tamang sandala natin. Saka maganda, malalim yung kanyang tabas, makapal siya mga riders, at maganda, meron siyang extra foam dito sa ibabaw. Okay, dito naman po sa Samurai 155i, okay naman din siya, malalim din yung tabas niya. Nga lang wala siyang bukod na stopper, pero yung lalim po ng tabas niya, meron na rin siyang parang stopper dito. Ayan, pareho pong makapal yung kanilang seat cover, malalambot yung foam, at single tone lang po dito sa Samurai 155i. Yun lang ang napansin ko po dito sa dalawang motorsiklo na to. Medyo mataas po ang pwesto ng ating backrider dito. Kita nyo naman, di ba? Kaya sa mga hindi ho biniyaan ng height, mukhang mahihirapan po umangkas talaga dito, katulad po dun sa Aerox natin. Medyo nagre-reklamo na si Mrs. pag sakay, gawa nga po ng mataas masyado. Pero may mga paraan naman po para maibabayan eh. Okay, check naman natin yung kanilang mga U-box dito sa Samurai. Okay, malawak din naman siya, pero pasok po dito ang isang full face helmet na medium size. Dito sa Griffin, nagsukat tayo ng full face, hindi rin po kasya. Pero mas malapad po at mas mahaba yung kanyang U-box. Marami tayong mailalagay dito. Nga pala mga riders, dun po sa kanyang coolant, dito po nagre-refill sa Griffin. Nandito po sa paa yung ating refiller ng coolant. Unlike dito po sa Samurai, nandito po sa loob ng U-box, ayan, sa taas. Kaya mas friendly po sa ating mga riders ang pagsasalin. Mataas yan, hindi na tayo masyadong yuyuko. And then pagdating naman po sa fuel tank capacity, pareho po silang 6.5 liters. Nagkatalo lang po talaga sa fuel consumption. Obviously, mas matipid po sa gasolina itong si Samurai dahil 155cc lang po ito. Sa manufacturer's claim po, nasa 42 kilometers per 1 liter. Pero sa mga actual na nakagamit po, isang kasamahan natin, napaabot po niya ng 50 kilometers per 1 liter. Siyempre, depende pa rin po sa ating riding habit, sa bigat ng ating karga at sa road condition natin dinadaanan. And then dito naman po sa Griffin 180i, obviously dahil sa taas ng kanyang displacement, expect na natin around 35 to 40 kilometers per 1 liter ang kanyang fuel consumption. Depende pa rin po kasi pwedeng tumaas pa yon sa konsumo kapag masyado ho tayong gigil-gigil sa silinyador. Okay, ayan, 6.5 liters din po sa kanyang fuel tank capacity. Hindi
Hindi na tayo masyado magpo-focus sa kanyang top speed dahil obviously kapag ganito matataas na displacement, pumapalo po yan ng mga 120 mahigit. And then isa pa po sa advantage ng Samurai, meron po siyang floorboard o gulay board. Ayan, tamang-tama pag mapupunta ho tayo sa palengke. Marami ho tayong may kakarga, pamimili, lalo't meron ho siya ritong utility hook. Okay, sa kabila wala na. And then dito ho nakapwesto sa kanyang board yung kanyang baterya. Dito naman po sa Griffin, wala po siyang utility hook, pero may suggest ko po, wag ho tayo dito maglagay ng hook kasi masyadong mababa. Dito ako naglagay sa bandang taas para kung may sasabit tayong plastic hindi malalaglag. Then pareho pong fully digital ang kanilang mga instrument panel. Unahin lang natin dito kay Samurai. Check natin yung kanyang introduction ng ng panel niya. Okay, then ayun. Okay, napansin ko dito mas tiny yung kanyang mga indicator, di ba? Basang-basa siya. Then ang kulay niya, Technicolor din naman, may blue, white, and then red. Okay, patay muna natin, sayang ang battery. Then check natin dito sa Griffin. Okay, yun. Okay, medyo matataba naman yung kanyang mga indicators, di ba? Pero ayan, kompleto rin naman. Kitang-kita yung kanyang speedometer, and then siyempre trip meter, clock, then RPM, then fuel indicator. And then dito po sa Griffin, isa lang po yung kanyang button ng set. Dito sa Samurai, yan, dalawa naman yung kanyang buttons para sa ating select and set. And then mapapansin nyo medyo mas mababa po ang position ng manibela ng Griffin. Dahil ito nga po ay sporty, kaya sigurado parang medyo pasubsob yung ating riding position dito. Unlike po dito sa Samurai, naka-upright position na po yung kanyang manibela. Kaya medyo komportable po tayo dito sa pagmamaneho. Hindi tayo mangangalay. And then pareho na nga po pala sila naka-smart keyless system. Okay, dito po sa Griffin, meron po siyang manual key pa dito sa gitna ng kanyang knob. Diyan po sinasaksak yung ating physical key. Okay, nandito po nakasuot yun eh. Ayan, meron lang tayong hihilahin dito na maliit na button. Ito po yung kanyang on and off. Ito, symbol po ng susi. And then answer back key. Itong nasa gitna na button. And then meron din po siyang alarm. Parehong-pareho lang po sila ng remote ng Griffin dito sa Samurai. Medyo mabigat nga lang po dito sa Samurai. And then ayan, yung kanya pong saksakan ng susi. Sa gitna rin ng knob. Okay. And then lamang naman po sa pocket si Samurai 155i. Pareho pong mayroong malaking pocket left and right side. Dito po sa right side wala nang cover. At dito naman po sa left side, ayan, may cover po yung kanyang box. Sa left side yan, malalim po siya. Kahit malaki po ang cellphone nyo, no problem. Pasok na pasok. Kaya lang, hindi ko na makuha. Wala naman lock to. Ayan, nabubuksan naman. Okay, nandito po pala sa kabila yung kanyang charging port. Ito sa USB ready, nasa taas po ng kanyang pocket. And then dito naman po sa Griffin, wala pong pocket dito sa right side. Dito lang po ang pocket sa kanyang left side. Bali, meron din siyang cover, wala akong lock. Okay, nandun po sa loob yung kanyang USB ready na charging port. Then malalim din naman siya. Sukat ka natin yung cellphone. O nga pala, hindi nga pala fitted dito ang isang malaking cellphone. Hindi pala, maliliit lang ang cellphone dito sa Griffin. And then pagdating po sa kanilang mga switches and button, mas nagugustuhan ko po ang mga buttons dito sa Samurai. Ayan, kita nyo, ang gaganda ng kanyang mga shape, di ba? Malalaki. Dito po, meron siyang idling stop. Then yung kanya pong switch ng headlight, and then switch off, electric starter, push button, then high beam low beam sign, meron po siyang passing light dito sa harap, and then horn, and then turning signals. And then dito naman po sa Griffin, medyo maliit yung kanya mga switches, ano po, compared dun sa Samurai. Okay, meron din po siyang idling stop or stop and start system, then meron din po switch yung kanyang headlight, DRL, switch off, electric starter, push button. And then dito i-correct ko po hindi po ito menu. Dapat passing light po ito. Ang nakalagay pass. Dapat ano ho kasi ito sa ilaw ng passing light. And then high beam low beam sign, turning signals, and then horn. And then enhanced smart power plus na po ang dalawang motorsiklo na to para sa mas magandang performance. And then wala po sila parehong kickstart na.
pareho kung may kill switch sensor yung kanilang mga side stand. Okay, 115 kilos po sa dry weight ang Griffin 180cc. And then ang napansin ko dito, binabaan po ng todo yung kanilang ground clearance dahil nasa 100mm lang po. Siguro para mas makatulong nga po dun sa mga hindi matatangkad na riders para hindi lalo mahirapan pagsakay. And then sa kanila pong seat height, wala po tayong idea, wala tayong nakuhang detalye. Pero kung i-compare po dun sa ating Aerox 790mm, hindi po sila nagkakalayo dahil nasakyan na po natin to eh. And then mas magaan naman po si Samurai, nasa 108 kilos sa kanyang dry weight. At mas mataas po ng bahagya yung kanyang ground clearance, nasa 110mm. So siguro dapat mas tinaasan pa to, mga ginawa na siguro 130 kasi dito nga po nakapwesto yung kanyang battery. And then sa kanya pong seat height, nasa 780mm. And then sa pinaka-importanting parte ng ating review, yung kanila po siyempre engine specifications. Pareho po silang 4-stroke, single cylinder, 2-valve po sa Samurai i at 4-valve naman po sa Griffin 180i. Pareho na po silang water-cooled sa kanilang cooling system and then fuel injected sa fuel supply system. 155cc dito po sa Samurai at 180cc naman po dito sa Griffin. Okay, real talk tayo mga ka-riders ha. Mas satisfying po talaga ang performance ng 4-valve per cylinder. Usually, tig 2 intake at 2 exhaust yan. Kapag 4-valve ang setup, mas maganda po ang airflow sa combustion chamber dahil mas malaki nga po ang area ng combined 4-valve. Kaya resulta po nun, more power and efficiency at higher engine speed. Okay, dito po sa Samurai 155i, meron po siya maximum power na 14.5 horsepower at 8,500 RPM and 14 Nm of torque at 6,500 RPM. Okay, dito naman po sa Griffin 180i, meron po siyang 17.4 horsepower at 8,250 RPM and 15.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Sa pinali mga riders, dito po sa Samurai 155i, ito nga pala yung kanyang down payment pag installment natin kukunin, nasa 5,000 pesos lang po. Dito ho kasi sa Griffin, 10K po ang kanyang down payment. Then ayan, sa tatlong terms po, yung kanyang mga monthly installment. And then dito naman po sa Griffin 180i, pag installment nga po, ayan, magda-down po tayo ng 10K. And then sa 6 months po niya, 19,690, and then sa 12 months po 10,761, sa 18 months po 7,780, at sa 2 taon po 6,297, sa 30 months po 5,404, at sa 36 months po 3 taon 4,808 monthly. Ngayon napakan na ang cambio, piliin ang gusto, ang perfectong motorsiklo. Nagsasabik na kung mag-joyride tayo sa murang motorsiklo. Daan-daang kilometrong magtatakbo dito o dito na lang tayo. Nakamiling magmamaneho sa highway.